Dahil po sa matinding crisis at nangyayari dito sa ating bansa, dapat magsakripisyo, dapat merong delikadesa ang mga taga-gobyerno na isinasangkot sa graft and corruption. Kasi alam na po ng lahat ng Pilipino mayroong korupsyon. Alam na ng mga Pilipino na bilyon-trilyon ang nawawalang pera at ibinubulsa ng mga corrupt government official at pribadong sektor at tulad ng mga kontraktor. Pero pribadong sektor yon. Kaya dapat yung lahat ng sangkot dito, mga taga-executive department, hindi lang taga-DPWH, mga engineer, ang lahat ng politiko, mga local, kung meron man, congressman at senador, na sabit dito at may kinalaman dito, delikadesa lang po. Matagal na po kayong namamayagpag sa posisyon. Kung totoong meron kayong pagmamahal sa bayan at Pilipino kayo, hindi po masama mag-resign kayo sa pwesto para maipakita namin kayo po ay merong delikadesa at makatao at merong pang pagmamahal sa ating bayan. Oo, sabihin ng iba dyan, hindi pa naman guilty, akusasyon pa lang, bakit magre-resign? Alam po ninyo, pag pera ng bayan ang pinag-uusapang nawala at tinukoy ka, kahit hindi pa napapatunayan, kahit inaakusahan ka pa lang, yan po ay may masamang epekto na sa'yo, sa iyong pagkatao, sa iyong pamilya, sa iyong pagiging politiko. In other words, anuman ang iyong posisyon, may bahid na ng pagdududa sa lahat ng galaw mo. Dahil importante, public office is public trust under 1987 Constitution. Kaya dapat hindi nagkakaroon ng kahit anong bahid ng pagdududa sa katiwalian ang opisina at yung opisyal ng gobyerno. Yun po yung kailangan para maging matatag ang gobyerno, maging matatag at maingatan ang pera ng mamamayan. Pero kung mananatili pong naghuhugas kamay, nagtuturuan, puro investigasyon, nagmamalinis, ginagamit ang kapangyarihan para gamitin sa pagdidinay, na alam naman natin na talagang sila merong kinalaman. Yung mga congressman, identify na merong project sa kanyang distrito, hindi naman maniniwala ang tao na wala siyang kinalaman. Mga senador na pinangalanan at tinukoy ng mga taong nagpatupad ng project na nagsabing nag-deliver, nagdala ng pera bilang mga proponent, kahit anong gawin ng mga senador, hindi na maibabalik ang tiwala ng mga mamamayan. Dahil dyan, masyado pong seryoso itong nangyayari sa ating bansa. Nakakahiya sa lahat ng Pilipino sa buong mundo at sa international community. Tayo po isang bansa na underdeveloped. Dapat ipakita natin sa buong mundong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin sa maraming aspeto tulad ng national security, business, ekonomiya, tourism at iba pa. Dapat ipakita natin yon para magtiwala sila. Pero sa ngayon, buwan na o linggo na pinag-usapan, buwan na nga itong korupsyon na ito. Ni isa wala pang nagre-resign. Ni isa wala pang nakukulong. Paano magtitiwala ang taong bayan sa inyo? Paano tayo makakabawi sa masamang imahe sa international community, counterpart, business community, tourism at marami pang iba? Yun po yung punto ko rito. Hindi po ako nagmamagaling, hindi ko sinasabing guilty kayo, pero kung may delikadesa, hindi po masamang gawin nyo. Sacrifice. Mag-resign. Ito kahit na si Saldico ay hindi ko naman kilala ng personal yan, pero dahil siya itinuturo, yung kanyang ginawang pag-resign as congressman, bakit hindi magawa ng ibang congressman yun? Bakit hindi magawa ni Speaker Romualdez yun? Bakit hindi magawa yun ni Senador Jingo Estrada, Villanueva, Escudero? Kasi yung ibang mga nabanggit dyan, hindi na senador, tulad ni Binay at saka ni Revilla. Yung tatlong aktibong senador, kayo yung binabanggit Delikadesa. Taong bayan ang naglagay sa inyo, hindi naman inyong pamilya. Pag sinabing taong bayan, hindi natin alam kung anong sektor, anong lahi, o anong relihiyon, anong kasarian nung naglagay sa inyo. Pero kung kayo may delikadesa, para naman maibsalba ang pangalan ng Senado,
maisalba ang pangalan ng Kongreso na napakahalagang tanggapan ng gobyerno. Yung mga taga-executive department, kung mayroong sabit ng mga taga-COA, taga-Department of Budget and Management, taga-Department of Public Works, kung mayroong mga local official na sabit dito, mahiya kayo. Mahalin nyo ang inyong bayan. Pag nag-resign kayo, hindi naman kayo guilty. Under investigation pa rin eh. Pag nag-resign kayo, ibig sabihin, pwedeng malinis ang inyong konsensya at willing kayong harapin ang lahat ng investigasyon. Pero kung ayaw nyo mag-resign, pagdududahan pa na ginagamit nyo ang inyong posisyon, ginagamit nyo ang inyong koneksyon para pagtakpan ang posibleng inyong pagkakamali o pagkakasangkot sa graft in corruption. Napakabigat po niyan. Sacrifice. Kung meron kayong paninindigan, meron kayong pagmamahal sa inyong pamilya at sa inyong sarili, magsakripisyo kayo. Inuulit ko, hindi ko kinakampihan si Saldico dahil yan talagang maraming dapat ipaliwanag. Pero yung ginawa niyang pagre-resign, tama yon. Isinakripisyo niya ang posisyon. Ngayon, malaya na siyang harapin ang anumang investigasyon kung gugustuhin niya. At hindi magagamit ang kanyang impluensya at koneksyon dahil nag-resign na siya. Kaya dapat yung lahat ng nababanggit o hindi pa nababanggit, pero sa tingin ninyo talagang kayo kasama dyan. Hindi naman pwedeng magsinungaling kayo sa inyong sarili. Alam nyo kung kayo tumanggap ng pera o hindi, o kayo ay pumatong sa perang ito ng bayan. Kung tumanggap kayo ng 5%, 10%, 20%, alam niyo yan. Alam ng pamilya nyo. Mahiya kayo sa inyong sarili, mahiya kayo sa inyong pamilya. Ang sakripisyo mas maganda. Para maibangon mo, malinis mo ang iyong sarili, malinis mo ang iyong pamilya, malinis mo ang iyong posisyon, at maging malinis ang institusyon. Yun lang po. Walang personalan. Alam ko yung iba baka hindi naintindihan ito kasi tayo mga Pilipino, kampihan ng kampihan eh. Kaya kahit mali, kinakampihan ng iba, nakakahiya nga eh. Pagka ganitong graft in corruption at taong bayan ang kinuhanan ng pera, nawalan ng pera, lahat tayo dapat na mga Pilipino ay magkaisa. Anumang politika meron at anuman ang koneksyon sa politika ng lahat ng sangkot, dapat hindi natin sinisilip yun. Kung DDS siya na politiko, papanagutin. Kung BBM na politiko yan, panagutin. O kung anuman kung independent, anumang political nagalaw niya, dapat panagutin. Dapat kasi ganun. Huwag tayong magkampihan tungkol sa gusto niyong isalba yung mga magnanakaw. Please lang po, mahalin natin ang totoo ang bayang ito. Sakripisyo ang pinakamahalaga. Ang sacrifice ay pagpapatatag ng demokrasya, ng pamilya, at makakabawi sa nasisirang imahe pagkatao ng mga individual na sabit sa bilyon, trilyong korupsyon. Okay? Ano inyong masasabi diyan? Samantala mukhang umiinit na. Mayor Magalong laban na kay PBBM o sa administrasyon. Kasi ito si Magalong, mahilig mambitin ito ng mga interview eh. Madaming alam pero binibitin-bitin niya. Ito tal, mahilig ka sa media at mahilig ka sa interview. Sabihin mo na lang. Dahil mas marami na nag-aakusa ngayon na ikaw ay baka meron din problema sa Baguio City. Pero ngayon sinasabi mo ang gobyerno ay corrupt. Lahat ay corrupt. Banggitin mo, pangalanan mo, Mayor. Lahat na sinasabi mo at alam mo na mayroong korupsyon, pangalanan mo na. Huwag ka nang mamili. Kasi ang dating ngayon sa taong bayan, parang DDS ka. Kung hindi ka DDS, pangalanan mo yung lahat ng kilala mo na involved sa korupsyon. Mayor, tagilid ka. Ang dami na nagdududa sa'yo.